Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ako si Joyce, 24 years old, morena at maliit lang. Filipina height, normal girl at may asawa. Si Ray, 26, 5'7" ang height at sakto ang payat. Nakatira kami ngayon sa Laguna at malapit lang ang bahay ng aking mga magulang na nasa kabilang barangay. Ang magulang naman ng asawa ko ay nasa ibang bansa. Huling nakasama namin sila noong ikinasal na kami at bumalik na rin. 2 years na kaming kasal ni Ray. Masaya, simple ang aming pamumuhay. Nagtatrabaho ako sa office ng isang accounting agency dito sa bayan namin. Si Ray naman ay production leader sa isang private company. Wala pa kaming anak kaya enjoy pa namin na kami lang dalawa. Kung usapang kama naman, first boyfriend ko siya kaya sabay lang ako sa kanya kahit wala pa masyadong na-explore na kakaiba. Masasabi kong mahusay naman ang mister ko sa ganung bagay. Kabaliktaran sa akin. Siguro dahil sa mahilig siyang manood ng kung ano-ano dahil nahuhuli ko siya minsan. Sinasabi ko na lang na wag na siyang manood. Pero sadyang hilig niya talaga o ganun siguro talaga ang mga lalaki. Normal day sa office. Work, tapos kulitan kasama ang mga close friends ko na sina Ira, 28 years old, may asawa na. At si Jody, 30 years old at may asawa na rin. Sila lang halos ang kakwentuhan ko sa office. At kasabay pag break time at syempre sa lahat ng kalokohan basta kahit ano. 1 p.m. sa office, pumasok si Manong Fred, 52 years old. 5'4" ang height. Lolo type na matanda na pero mukhang malakas pa. Bago lang siya sa office. Mga 2 weeks pa lang sa amin. 1 p.m. to 4 p.m. lang ang pasok niya. Nagsimula ng magwalis si Mang Fred at kolektahin lahat ng mga basura namin. Mabait si Mang Fred at hindi masyadong nakikipag-usap. Minsan, lagi siyang binibiro ni Ira at Jody. At ako rin. Mang Fred, magandang hapon. Nakangiting sambit ni Ira sa kanya. Good afternoon po, ma'am. Sa inyo din po, Ma'am Jody at Ma'am Joyce. Nag-smile din siya sa amin. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, wag niyo na po kaming imam eh. Kahit Ira na lang po sa akin. Pagsagot agad ni Ira sa matanda. Sige na nga. Ang kukulit yung mga ihay. Sabi niya na medyo nahihiya sa amin. Nagtawanan kami lahat sa office at nagsimula nang makolekta ng basura si Mang Fred. Isa-isa niyang kinuha ang mga basura namin. Pero napapansin ko ang matanda na sa tuwing kukuhain niya yung basura ko sa ilalim ng table, lagi siyang nag-e-excuse sa akin at sasabihin niya na, "Tabi muna iha, kukunin ko lang sandali." Kung pwede namang kunin na lang niya kasi minsan super busy ako at maraming kailangang tapusin. Kaya ayun, minsan natatamaan niya yung legs ko. Pero okay lang sa akin yun at naiintindihan ko rin siya. Kinabukasan, same day, same routine. After lunch break, trabaho na ulit si Mang Fred. Ayun, kinulit-ulit tong dalawa at syempre ako rin. Mang Fred, kumusta? Masiglang bati ni Jody. Okay naman ako, iha. Kayo ba, kumusta? Nakangiti din ang matanda sa amin. Wow! Sumasagot ka namang Fred ah. Sabat naman ni Ira. Sa puntong yun, nakipagkwentuhan si Manong Fred habang naglilinis sa office. Oo nga, Mang Fred. Dapat ganyan. Huwag suplado. Sabi ko naman. Tawanan kami kahit mababaw lang. Manong Fred, di ba taga-probinsya kayo? Andun ba yung asawa at mga anak mo? Tanong namin. Patay na ang asawa ko. 3 taon nang nakalilipas.
3 naman ang anak ko. 2 lalaki at 1 bunsong babae. Lahat nag-asawa na. Kwento ng matanda. Bakit nagtatrabaho pa kayo? Pwede naman na doon ka lang sa mga anak mo. Sabi ko naman. Mas gusto ko kasi yung ganito May ginagawa, kesa nasa bahay ka lang. Sagot naman ng matanda. Tama ka dyan, Manong. Sino pala kasama niyo sa bahay niyo dito sa Laguna? Tanong ni Ira. Wala. Ako lang, iha. Ikinuha ko ng mga anak ko ng bahay dito sa Laguna. Sabi niya. Bakit hindi na lang sa probinsya yung manirahan? Tutal, tagaloon naman ho kayo. Tanong pa namin. Mahabang kwento, mga iha. Pagputol niya sa amin kasi marami pa siyang gagawin. Hindi na kami nangulit pa kung ano yung mahabang kwento na yun. Baka nga kasi mahaba talaga. Sa araw-araw na ganung trabaho, tapos makikipagkwentuhan at kulitan, ay nakapalagay na namin si Mang Fred. Lumipas ang 1 buwan. Martes noon. Hindi pumasok si Mang Fred. Ayun, may konting pag-aalala kami kaya nagtanong kami sa head namin kung nasan yung naglilinis dito sa office. Sabi niya, nag-leave daw kasi sumama ang pakiramdam. Yung kaunting pag-aalala namin ay nadagdagan. Solo lang siya doon sa bahay niya at walang mag-aasikaso. Kaya nagdesisyon kami na alamin at puntahan si Manong Fred sa bahay niya after work. Mabuti na lang, 1 jeep lang mula sa office papunta sa kanila. At higit sa lahat, malapit lang sa subdivision namin. 1 pedicab lang mula naman sa subdivision nila Mang Fred. Sumakay kaming 3 sa jeep papunta sa kanila. Doon na kami nagtanong-tanong sa mga tao pagdating doon para mahanap ang bahay niya. 20 minutes siguro kaming naghanap at nakita din namin ang bahay. Maayos ang labas ng bahay niya. Maliit lang siya, siguro 1 room lang, kusina at salas. May gate at parking na kasyang 1 sasakyan. Tsaka kami tumawag at kumatog sa labas ng gate ni Manong Fred. Tao po, Mang Fred? Tawag naming 3. 3 minutes siguro bago siya lumitaw ng bahay at pinagbuksan kami. Oh, mga iha, napabisita kayo. May ngiti pero may pagtataka sa itsura niya. May sakit daw kayo, Manong Nag-aalala kami kasi alam namin na solo ka rito. Sagot ni Ira. Oo nga, Manong Fred. Mangumusta lang kami, sabi ko naman. Nag-smile lang si Jody at pinatuloy na kami ni Mang Fred sa bahay niya. Hindi ako nagkamali sa hula ko. Maliit lang yung space ng bahay niya. Paglagpas mo sa pinto, nasa gawing kaliwa, andun ang salas niya at may appliances set at may 2 upuan na magkaharap at may table na mababa sa harapan. Pagpasok naman ng kusina, makikita agad ang lamesa. Gawing kaliwa ng kusina ay kwarto ni maliit at katabi nito ang banyo at pinto na pinagigitnaan ng kusina at CR na papunta naman sa likod ng bahay. Pero ang ikinagulat ko ay yung 3 sexy model na poster sa bandang kanan ng taas ng lamesa. Poster siya ng alak at sigarilyo. Inabutan namin ang matanda ng lugaw at prutas. Enjoy po, kainin niyo yan ha? Sabi ni Ira at biglang tayo nito at naglakad papunta sa kusina. Makulit talaga tong si Ira. Pinakailaman ba naman yung kusina ni Mang Fred? Siya na raw ang maghuhugas at maglilinis doon. Pagtingin ko naman kay Manong Fred, nahuli ko siya na sumulyap sa legs ni Ira habang naglalakad to. Sexy rin kasi si Ira. Dagdag pa na matangkad siya, kabaliktaran sa mga Filipinang katulad ko. Huwag na iha, ako na dyan. Pagpigil ni Mang Fred kay Ira. Ako na ho, para di na kayo maghuhugas. Kumain na lang kayo dyan. Wala nang nagawa ang matanda kay Ira. Tumayo naman si Jody para kumuha ng paglalagyan ng lugaw at prutas. Pagbalik niya sa amin, nakatingin si Mang Fred
Ang itsura niya ay parang nahihiya siya sa nangyayari. Pero nang ibaba ni Jody ang kinuha niya, nahuli ko siya na napasulyap naman sa harapan ni Jody ng yumukoto. Maganda rin kasi si Jody. Medyo chubby siya pero may kurba at maputi. Siguro di nahalata ng matanda na nakatingin ako sa kanya. Mga ilang minuto natapos na si Ira sa kusina at naglakad naman siya papunta sa amin. Akala ko upo na siya, pero dumaan siya sa harapan ng matanda papunta sa TV na nasa kaliwa namin. Nahuli ko ulit ang matanda na pinagmamasda ng katawan ni Ira habang kumakain siya. Abala naman kami ni Jody sa pakikipag-usap sa matanda nang biglang sumigaw si Ira. "Hala? Ano to, Manong Fred, ha?" Pangasar ni Ira sa matanda habang pinapakita sa amin ang mga magazine at CD na kinagigiliwan lagi, lalo na ng mga lalaki. Maging ako at si Jody ay di rin makapaniwala habang tinitingnan namin ang mga yun. "Pasensya na, Ira. Hindi ko na ayos yan. Bigla kasi kayong dumating eh," sabi ng matanda na parang nahiya ng kaunti sa amin. "Tinatago ko naman yan pag may bumibisita dito," dagdag pa niya. Binalik din agad ni Ira ang mga kinuha niya at inayos ang lugar ng TV. Tsaka umupo sa tabi namin. Napansin ko naman na habang kumakain si Mang Fred, may pagnanakaw ng tingin to sa aming mga hita. Siguro napapansin din nila Ira at Jody yun kasi si Jody hinaharangan niya ng bag ang legs niya para hindi siya makitaan ng matanda. Palda lang kasi that time yung suot niya. Yun kasi ang uniforme namin sa opisina. Doon na rin nabuo sa isipan ko na mahilig pa pala tong si Manong Fred. 6 p.m. na nang magkayayaan na kami na umuwi dahil si Ira ay hahanapin na ng kanyang asawa. At ako man nag-text na rin ang mister ko. Hinatid na kami ni Manong Fred sa labas ng gate at saka ito nagpasalamat sa amin. Makakatrabaho na raw siya bukas. Sa bagay, mukha na rin naman siyang okay, sa tingin ko. Nagpaalam na kami sa matanda at naglakad palayo ng subdivision. Sa paglalakad namin ay nag-usap-usap kaming tatlo. Ang hilig din pala ng matandang yun. Ang dami niyang magazine at CD na ganun, sabi ni Ira. Tsaka may mga sexy model din ng poster dun sa taas ng lamesa niya, ha? Pagdagdag ni Jody. Mahilig pa pala yung matanda niyo yun, no? Panay nga tingin sa'yo, Ira eh. Sabi ko naman. Hayaan niyo na, guys. Matanda na yun eh. Baka yun na lang yung libangan niya, sagot ni Ira. Hindi nagtagal, inihatid ko na yung dalawa papunta sa sakayan pa SM Kalamba. Buti na lang, pareho lang sila ng daan at sabay na nga silang sumakay. Ako naman, sumakay ng pedicab. Nagpahatid ako sa subdivision namin at naglakad pa uwi sa bahay. Kinabukasan, nasa office na si Mang Fred. Naging okay at masayang muli ang araw namin na yun. Kulitan at kwentuhan ulit. Sumasabay naman kasi ang matanda sa aming tatlo. Sa pagdaan ng mga araw, ganon ang nangyayari sa amin sa office. Parang hindi nauubusan ng kwento, lalo na si Ira at ako. Subalit, may bago akong napansin dito na sa tuwing maglilinis si Mang Fred malapit sa table namin, ay panay ang pilyong pagsulyap nito sa amin. Ganon din kila Ira na nasa tabi ko. Sa pagkuha naman niya ng basura sa ilalim ng table, nag-excuse pa rin naman siya pero this time, mukhang sinasadya niya na tamaan ang binti ko pag aabutin niya ang basura. Nagsosorry naman siya pag ganun. Pinabayaan ko na lang din at minsan di ko na pinapansin kasi nga busy din naman. Lumipas ang maraming buwan. Habang busy sa office at buhay-buhay ng bawat isa, 3 days nang absent ang matandang janitor at wala rin kaming balita sa nangyari. Ang alam lang namin nag-sick leave siya. Hindi rin kami makapunta sa kanila kasi busy din sila Ira at Jody. Siyempre ayaw ko naman na ako lang ang pumunta.
Dumaan ang 1 week. Wala pa rin ang janitor. Nalaman na lang namin na hindi na siya babalik nung may bagong tagalinis na ng office at mas bata ng 10 taon kay Mang Fred at babae pa. Mabait din at masipag. Doon na kami nagtanong muli sa head tungkol kay Mang Fred. Pinagpapahinga raw to ng doktor at matatagalan pa bago bumalik or hindi na. Yun ang sabi ng head. Kinausap ko yung dalawa. Na pagka-out namin ay bumisita kami sa matanda. Subalit tumanggi sila pareho. Si Ira ay marami pa raw gagawin sa bahay kasi daw dadating yung manugang niya at si Jody naman, uuwi ang asawa niya galing ibang bansa bukas. Kaya kailangan niyang umuwi ng maaga. Pasensya ka na sis ha. Ikaw na lang muna kaya pumunta dun sa matanda. Ikumusta mo kami ha? Sabi ng dalawa sa akin. Ayoko kasi ng ako lang no. Baka mapagchismisan pa ako ron. Malapit pa naman sa subdivision namin. Sabi ko naman. Takot ka lang. Baka dalhin ka sa kama ng matanda eh. Biro ni Ira, sabay tawa ko naman. Sira, matanda na yun no. Mahina ng tuhod nun. Pabiro kong balik sa kanila. Maya-maya, nagpaalam na sila sa akin at sumakay na ng jeep. Ako naman ay sumakay na din ng jeep papunta sa amin. Sa pag-andar ng jeep, nadaanan ko yung subdivision ni Mang Fred. Nag-isip ako kung bababa ako or uuwi na lang. Mas ginusto kong umuwi kasi natatakot ako na baka mapagchismisan sa lugar. Habang nagdi-dinner kami ng mister ko, Han, may work ka ba bukas? Sabado naman eh. Tanong ko. Meron honey. May schedule kasi bukas. May production. Pagtanggi niya na may pagtataka sa tanong. Sayang naman. Magpapasama sana ako sa'yo para bumisita kay Mang Fred. Sabi ko na may panghihinayang. Bago yun, ay matagal ko na rin naikwento sa mister ko ang lahat tungkol sa matanda. Ganun ba Han? Hindi pa pala siya nakakabalik sa work niyo. Pasensya ka na Han, marami kaming kailangang habulin sa trabaho eh. Okay lang Han. Ayoko lang pumunta ng ako lang. Baka pagchismisan ako sa lugar. Ano ka ba? Okay lang yun. Total, alam naman na bumisita na kayo doon, 3. Di na siguro issue yun no? Pagkukumbinsi niya sa akin, subalit may takot pa rin ako. Hanggang sa matapos kaming kumain. May pagka-sweet talaga tong asawa ko pag ako ang nagluto. Siya na yung naghuhugas ng pinggan. At ako naman ang pinag-aayos niya ng tutulugan namin. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Mga 4:30 ay gising na ako kahit wala akong trabaho dahil Sabado. Nauna lang maligo ang asawa ko kasi 5:30 AM yung sundo nilang service. Nagluto ako ng almusal namin. Tapos, niready ko na rin yung gamit niya. Kinukumpinsi pa rin ako ni Ray na pumunta pero ang sagot ko, next time na lang siguro pag may kasama ako. Pumayag na lang din siya. Maya-maya hinatid ko na siya sa labas ng bahay. Bago siya umalis, hinalikan niya ako sa lips. Ako naman ay nilako na muli ang pinto at nagpa siyang bumalik sa pagtulog. Gumising ako ng 7:00 ng umaga. At nagpasya na lang akong mag-ayos ng bahay at maglaba. Pero mabilis lang din ako natapos. Wala pang 11 AM ay tapos na ako. Doon na nabuo ang desisyon ko na puntahan ang matandang janitor sa kanila. 1 PM ako pupunta pagkatapos kong mananghalian. 1:00 na ng tanghali. Naglalakad na ako palayo ng subdivision namin. Ang suot ko ay skinny jeans na sakto lang sa hita ko at medyo maluwag na black v-neck t-shirt. Simple lang talaga akong manamit at hindi pa sexy. Sa paglalakad ko ay may tumawag sa akin mula sa likod. Si Isko, isang pedicab driver. 18 na siya ngayon. Bata pa siya noon nung lumipat kami ng asawa ko. At isa siya sa pinagkakatiwalaan ko na pedicab driver. Ma'am, sakay na kayo, total. Pauwi na rin ako para mananghalian. Nakangiting alok niya sa akin. Okay, sige. Sabi mo eh. Ngumiti rin ako sa kanya at sumakay na ako para di na ako pagpawisan.
Medyo mainit rin kasi ng mga oras na yon. Saan po kayo pupunta, ma'am? Tanong niya habang nagpapadyak siya. Sa kabilang subdivision lang, isko. May bibisitahin na katrabaho. Sagot ko. Sakto, ma'am. Doon din ang daan ko. Sa unahan pa ang bahay ko. Inihatid na nga ako ni Isko hanggang subdivision ni Mang Fred. Bye, Isko. Salamat ha. Wag na, ma'am. Dito din naman ako kadadaan eh. Pagtanggi niya sa akin. Ay nako, Isko, wag ganyan. Blessing yan, no? Sabi ko at saka kinuha na rin naman niya at nagpasalamat. Isko, ano oras balik mo sa pasada? Pagkatapos mong kumain? Tanong ko. Mga 3 p.m. po, ma'am. Bakit po? Ipapasundo sana ako sa'yo dito mga 3:30 sana. Pumayag din naman si Isko at nagpaalam na siya ng tuluyan. Sa paglalakad ko ay may halong kaba. Baka pag-usapan ako doon sa lugar sa pagbisita ko sa matanda. Subalit andun na ako, kaya no choice. Nakakita ako sa gilid ng daan na nagtitinda ng dalanghita. Bumili ako para ibigay sa matanda. At nang dumating na ako kay Mang Fred, nakita ko siya na nagwawali sa labas ng bahay niya at tinawag ko siya. Mang Fred! Magiliw na tawag ko. Ay, anak ng kalabaw! Nagulat naman ang matanda sa tawag ko. Sorry, Manong. Muntik na kayo atakayin sa puso. Sabay tawa ko. Oo nga, iha. O, napabisita ka. Sabi niya habang may hinahanap ang mga kasama ko. Mag-isa lang ako, Manong. Busy yung dalawa eh. Sabi ko habang pinagbubuksan ako ng gate ang matanda. Ganun ba, iha? Sige, tumuloy ka. Nang makapagpalamig. Tumuloy na kami sa bahay niya. Malinis at maayos ang bahay ng matanda. Siguro, ayaw talaga nito ng walang ginagawa. At nakita ko na naman yung mga poster niya sa pader. Tuluyan na akong umupo sa bangko habang kumukuha ng tubig ang matanda. Inom ka muna, iha. Napabisita ka. Anong atin? Pag-uusisa niya sa akin. Kukumustahin lang kita, Manong. Namimiss ka na naming tatlo eh. Sabay abot ang dala ko. Salamat dito ah. Paborito ko to eh. Sabi niya at nilapag niya sa lamesa sa harapan ko at kumuha ng plato. Kumusta pala sakit niyo, Mang Fred? Okay na ako, iha. May check-up pa ako sa Lunes eh. Wala pang sinasabi si Doc kung makakapagtrabaho pa ako. Malungkot at tugon niya sa akin. Dahil sa lungkot na nakita ko sa kanya, inaawa ako kay Mang Fred. Umupo si Mang Fred at nagkwentuhan kami. Marami ako nakwento sa kanya tungkol sa office at mga kalokohan namin. Ganun din naman siya. Marami rin na ikuwento sa akin. Binisita rin pala siya ng anak niyang babae at ng bunso niyang lalaki. Habang nag-uusap kami, nagumpisa akong balata ng prutas. Ngunit kailangan kong yumuko. Sa pagyuko ko, ay napansin ko ang matanda na parang hindi mapakali. At nung ibibigay ko na yung nabalatan ko, umiwas naman siya ng tingin agad. Salamat, iha. Medyo nahihiya yung mukha niya sa tingin ko. Oo nga pala, Mang Fred. Ano ho bang sakit niyo? Ano kasi, iha? Marami na akong nararamdaman. Matanda na kasi. Sabay tawa ng malakas. Kayo talaga, Manong. Dito lang kasi kayo sa bahay eh, sabi ko. Natapos ko ng balatan muli ang prutas at muli kong inabot sa kanya. Nagpasalamat naman siyang muli. Sa pag-uusap namin, nahalata ako na may nag-iba sa posisyon ng short niya. Manipis lang kasi ito. Parang pang basketball shorts. Kaya halata akong parang nahihiya itong humarap sa akin. Hinayaan ko na lang yun at tuloy pa rin kami sa kwentuhan. Nang bigla siyang magpaalam na magsi-CR. Around 2:20 p.m. siya nag-CR kasi nag-check ako ng phone kung may nag-text. Kaya na-check ko ang oras. Subalit 2:45 na hindi pa siya bumabalik at natakot na ako. Pumunta ako sa parting kusina kasi andun lang yung CR niya. Nag-iisip ako kung kakatukin ko ba si Manong para tanungin kung okay lang siya. Naisip ko na baka sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang prutas na galing sa akin. Nang aking kakatukin ng matanda, ay may naririnig akong naghahabol ng hininga. Kinabahan ako. Baka kasi ano nangyayari sa matanda kaya dali-dala akong binuksan ng pinto. Buti na lang at hindi ito nakalak. Pero nagulat ako sa aking nabungaran.
Nakasandal ang matanda sa pader at nakababa ang shorts habang tinutugunan ang kanyang pangailangan bilang lalaki. Lumakas ang tibok ng puso ko that time. Maaaring nadala rin ako sa aking nasaksihan pero nilabanan ko yun. Nagulat din siya sa pagbukas ng pinto. Agad ko namang sinara ang pinto sa pagkabigla na may halong hiya. At bigla akong naguluhan sa aking isipan. Napaisip ako, ba't niya gagawin yun kayong may bisita siya? Habang nag-iisip ako, wala pang 3 minuto lumitaw na rin ang matanda na halatang pawisan. Muli itong umupo sa harapan ko. Pasensya ka na, Iha. Ikaw naman kasi bigla mong binuksan. May halong hiya sa mukha niya. Sorry din po, Manong. Akala ko kasi napano na kayo sa CR. Ang tagal niyo kasi. Pagpapaumanhin ko sa kanya. Tumawa na lang siya kaya tumawa na lang din ako. Pero magulo pa rin ang isip ko sa pangyayari. Si Manong na ang unang nagsalita. Siguro nag-isip din to bago ako kausapin. Medyo matagal din kaming tahimik after ng pagtawa namin. Pasensya ulit, Iha. Biglang nag-iba kasi yung pakiramdam ko kanina. Halatang kabado siya sa sinasabi niya. Okay lang po. Sabay tingin ko sa short niya. At halata kong di pa siya kontento. Ngayon na lang ulit kasi ako nabisita ng isang babaeng maganda. At tapos, 2 lang tayo. Ayun, parang nangarap din ako, Iha. Pero dinaan ko na lang sa ganun dahil alam kong imposibleng patulan mo ko. Paawa na tugon nito sa akin. Ganun po ba? Sagot ko at medyo naawa ako sa sinabi niya at nag-isip pa rin ako sa pangyayari. Dahil pala sa akin at sa sitwasyon na ako ang dahilan kaya nadala ang matanda. Kung hinayaan ko na lang sana siya at hindi na ako nagpunta, hindi sana ganitong sitwasyon namin dalawa. Sa isip ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan para makabawi sa kanya nang bigla siyang magsalita. Iha, di ka pa ba uuwi? Baka umulan na rin kasi. Mamaya pa akong 3:30. May kausap kasi ako na susundo sa akin eh. Sabi ko sabay tingin sa oras at 2:57 PM pa lang. Bakit po? May gagawin pa ba kayo? Pag-uusisa ako kay Manong. Oo sana eh. Sabay tingin niya ng malayo. Mamaya pa sundo ko eh. Gawin niyo muna. Okay lang po ako rito sa sala at manunod na lang ako ng TV. Nakakahiya naman sa'yo pag iniwan kita dito. Tsaka baka matagalan ako sa kwarto. Saad niya pero medyo iba ng itsura niya na parang may nais gawin. Ganun po ba? Dahil po ba naistorbo ko kayo kanina? May awang tanong ko sa kanya. Oo sana, Iha. Nanginginig ang tuhod niya ang sagot sa akin. Medyo nakaramdam ako ng awa sa matanda dahil ako rin ang may kasalanan. Okay, sige Manong Fred. Baka matulungan ko po kayo. Pili ang sagot ko sa kanya. Nagbago ang mukha ng matanda. Para siyang biglang nasiyahan at nakuha niyang nais kong ipahiwatig. Pero Manong Fred, una at huli po ito. At higit sa lahat, walang makakaalam. Tsaka pagmamasdan niyo lang po ako bawal din po kayong lumapit sa akin. May halong kaba sa sarili kong sabi at first time ko rin tong gagawin. Sige, Iha. Pero sigurado ka ba? Okay lang po, Mang Fred. Basta ang kasunduan natin, ha? Sabi ko. Sa puntong yun, pinakuha ko siya ng kumot pang takip sa sarili niya. Ayaw ko kasi siyang masaksihan sa harapan ko na nagpapakasasa sa akin. Tumango siya at binalot ng kumot ang sarili at umupong muli. At bago ako pumikit, doon ko napansin na nasa sahig na ang shorts ng matanda. Pumikit na lang ako at saka ako inalis ang t-shirt ko para matulungan ang matanda sa kanyang pangangailangan. Sa puntong yun ay natakot ako sa reaksyon ng matanda. Parang aatakihin to sa puso. Habang nagpapakasawa sa magandang tanawing, ako ang may dahilan. Ilang minuto rin ang tuluyan na ngang marating ng matanda ang rurok. Nakahinga ako ng maayos. Mabuti na lang at walang nangyari sa kanya.
Maya-maya, binalik ko na ang t-shirt ko at ngumiti. Okay na ako, Iha. Salamat ha, sa tulong mo. Nakangiti ito ng maaliwalas. Walang anuman, Mang Fred. Basta kasunduan natin ha. Sabi ko na medyo gumaan ang pakiramdam ko. Feeling ko nakatulong ako sa kanya. Pagtingin ko sa oras, 3:20 na, kaya nagpaalam na agad ako kay Mang Fred. Baka rin kasi andun na yung pedicab driver na inaantay ko. Hinatid ako ni Mang Fred sa labas ng gate at muli itong nagpasalamat sa pagbisita ko at sa tulong din daw. Hiningi ko rin ang cellphone number niya para sakaling mangungumusta yung dalawa na si Ira at Jody, makukontak nila si Mang Fred. Sinabi niya na hindi raw siya marunong mag-text kaya tawag na lang daw. Okay lang rin naman sa akin yun. Ako nang naghanap ng number niya sa contacts. Nakita ko ang wallpaper niya. Doon ko nakita siya kasama ang mga anak niya. Guwapo at maganda ang mga to at mukhang masaya ang pamilya nila. Sa paglalakad ko napaisip pa rin ako na nagawa akong magkalas ng damit sa harap ng ibang lalaki. Nahihiya ako na may kasiyahan kasi nakatulong ako at yun na lang ang inisip ko. Mabilis akong nakaalis ng subdivision nila at inantay na makarating si Isko. Pero wala pang 3:30 ay nakarating din to kaagad. Sumakay na ako sa pedicab niya at sa pagpadyak niya, nagtanong siya bigla sa akin. Kumusta ang katrabaho niyo, ma'am? Nakangiti itong nagtanong. Okay na raw siya pero hindi pa raw siya makakapagtrabaho sa opisina. Sagot ko at nagtataka ako kung bakit bigla siyang nagtanong. Mukha nga ho sabi ng binata at ngumiti siya na para bang may alam. Malapit na kami sa bahay, kaya hindi na akong masyadong nakipag-usap kay Isko. Pero siya ay nagkukwento pa rin. Sumasagot na lang ako ng mga shorts reply. Nang makarating na nga kami sa bahay, ay nagbayad ako sa kanya at nagpasalamat. Nagpasalamat rin siya sa akin at nag-iwan ng ngiti bago umalis. Pumasok na ako sa bahay at dumiretso sa kwarto pagkalakho ng pinto. Humarap ako sa salamin bago ako magpalit ng damit. Nang mapansin ko na nakalitaw ang tiketa ng damit ko sa likod. Doon ko lang napansin na baliktad pala ang damit ko. Doon ay parang bigla akong nahiya sa aking sarili. Pero maya-maya rin ay napangiti na lang ako dahil sigurado kong ang araw na yon ay talagang tatatak sa aking isipan. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.